Nilinaw ni OG Diaz na walang galit kay Janine Gutierrez. Nilinaw ng talent manager at komedyanteng si OG Diaz na wala siyang galit sa kapamilya aktres na si Janine Gutierrez. Sa latest episode ng kanyang vlog na Showbiz Update, ay kinlaro niya na hindi niya tinitira o wala siyang galit sa aktres. Marami raw kasi sa fans ng dalaga ang nagsasabi na baka may sama ng loob si OG dahil madalas niyang napupuri ang tambalang Kim Chiu at Paolo Avellino. Nagre-react yung mga fans ni Janine Gutierrez. Bakit daw parang galit ako? Or may sama ako ng loob? Or parang ayaw ko si Janine? Ganyan. Kasi nga, inamin ko raw na Kim Pao fan ako. Paninimula ni OG. Aniya, ibinabalita lang naman nila kung ano ang napapansin nila. Lahad ni OG. Hindi namin tinitira dito si Janine. Binabalita lang namin dito. Alam nyo ito, ang gusto kong sabihin sa inyo. Walang makakaawat sa akin. Siyempre, hindi nyo kami pwedeng diktahan kung anong gusto naming sabihin. Gawin naming opinion dito. Gets naman daw ni OG na minsan ay hindi talaga magugustuhan ng ilan ang kanilang ini-explore. Siyempre, may mga pagkakataon na hindi nyo magugustuhan yung mga binabalita namin. Lalo na kung sobra kayong fanatic sa isang celebrity. Hirit pa ni OG. Dagdag pa niya, sa kani-kanilang social media account na lang sila maglabas ng kanilang mga opinyon at pahayag. Kamakailan na naibahagi nila OG sa Showbiz Update na tila hindi muna bet ni Janine Gutierrez ang magka-work si Paolo base sa nakarating sa kanya. Handa si Janine Gutierrez na kumuha ng higit pang mga proyekto para sa mga global audience. Ang gustong gawin ni Janine Gutierrez, lalo na ngayong nag-renew siya ng management contract sa ABS-CBN, ay patuloy na makibahagi sa mga proyektong very Filipino ang content pero may global appeal. Kaya pinili kong manatili rin bilang kapamilya, very global ang vision ng ABS-CBN habang ang aming mga palabas ay nagtatampok ng mga isyong napaka-Pilipino. Ang mga tao sa labas ng ating bansa ay nakakaakit din ng mga ito. This is my plan, to be part of projects that will be exposed to foreign audiences, just like Dirty Leiden, she pointed out.